Good afternoon po sa lahat po ng mga nakikinig po sa ating pong mga tahanan. At dito po sa mga nandito po sa prayer po, good evening po sa inyo lahat. Ayan. At nandito po tayo muli po para po ating po minsan pa bigyan po natin ng papuri po ang ating Panginoon. At sabi nga po sa kanyang mga salita po, sabi nga po sa Bible, 2 o 3 na nagkatipon po sa kanya pong pangalan, nandito po siya sa ating pong kalagitnaan. Amen po? Amen. Amen. Yan. Sige po, palangpakan nga po muna natin natin. Salamat po po, Panginoon, sa binigay niyo po mga kaligtasan po sa bawat isa. Salamat po. Sige, atin lang po hayaan po natin na sumamba po ang ating mga sarili sa ating po Panginoong Jesus, na siya nagbigay sa atin ng kaligtasan, na siyang sentro ng ating mga buhay, ng ating mga puso, ng ating mga isip. Yes, Lord, salamat. Sinupuri ka po namin, Panginoon, at sa lahat po ng aming gagawin ngayon, Panginoon, Lord, ko lang po ang siyang maluwalhati. Maraming salamat po, Lord. Salamat din po, Panginoon, sa gabay mo po, Panginoon, sa amin. Ayan niyo po yung banal na spirito. Ay patuloy po, Panginoon, na sumaamin po, Panginoon, Lord. Panginoon na ang panahon, Panginoon. Sabi mo sa salita, Panginoon, hindi mo kami iiwanan. Hindi niyo po kami pabayaan. Maraming salamat. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be
Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. From beginning to the end, it will always be, it's always be you, Jesus. Sige po, sambitin lang natin ang pangalan ng ating Panginoon. Nasaan ka man ngayon, sabihin mo ang pangalan ng Panginoon Jesus sa buhay mo. Jesus, we worship your name, Jesus. We praise your name, Jesus. We worship you, oh Jesus. We magnify your name, Jesus, Jesus. From my heart to the end, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the end, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about my heart. From my heart to the end, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Let's praise the name of Jesus. Panginoon, sa amin po pagpapatuloy. Salamat po sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, mabusog kami ng iyong mga salita. Sabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, di lang sa tinapay na bubuhay ang tao, Panginoon. Lord, kundi po sa mga bawat salita na mumutawi, Panginoon. Lord, sa iyong mga bibig, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, na mag-bless, Panginoon, sa magbibigay po ng word. At Lord, maging hindi lang po matutunan namin ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, ma-i-apply po namin ito sa aming mga daily lives, Panginoon. Lord, maraming salamat. Lord, in this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Magandang gabi pa. Magandang gabi po sa bawat isa. Nais ko po magpasalamat po sa inyo. Dahil patuloy na sinusuportan po natin ang gawain dito every Thursday. At yung mga katatay nga kahit kape at noodles, dati kape lang pala. Ngayon may noodles na. At saka every third week meron pang kasama cake. Anyway, maraming salamat po at sa mga nandito, nakasama namin sa
sa ating bulwagan, napakatagalog natin. Patuloy po tayo. Pag-aralan ngayon yung sa Ephesians. Actually, 6 na chapter lang po ito. Sa kalahati na po tayo, which is chapter 6 po tayo. Ay, chapter 3, sorry. Nasa chapter 3 na po tayo. At matatapos na po natin ito. Magbalik tanaw lang po tayo at kung ano yung pinag-aaralan natin, ano ba yung Ephesians, ano yung letter ni Paul sa mga taga-Efeso. Actually po, ang nagsulat nga po nito ay si Paul. So po ay mga sulat tungkol sa mga Ephesians na binigay niya sa mga taga-Efeso for several key reasons. May mga rason po ito na bakit niya isinulat ito. Both theological and pastoral, may mga breakdown po kung ginawa dito. So, unang-una po, dun sa kabuuan po ng Ephesians, unang-una, to strengthen believers in their identity in Christ. Ito po yung napag-aralan na natin to dun sa chapter 1. So, si Paul po dito, gusto niya na yung mga taga-Epesong Kristiyano o lahat ng mga believers ay maintindihan yung spiritual blessings in Christ. Such as redeemed, adopted, sealed with the Holy Spirit. Ayan po, yun yung mga sinasabing spiritual blessings niya. At niremind po dito that their new identity is rooted in God's grace. Hindi po yung mga nakaraan nila. At yung identity ito na sinasabi natin ay para sa mga Jews at saka sa mga Gentiles. Dati po kasi nakafocus lang dun sa mga sa mga Jews, sa mga Hudyo about this gift na ito. Yung identity pa lang ito, sorry. As itong Jews and Gentiles na ito na sinasabi dito ni Paul na pinag-isa, this identity unites both Jews and Gentiles. Ito yung sinasabing one new humanity in Christ. At pangalawa po, which is pag-aaralan natin ngayon, is yung to reveal the mystery of God's eternal plan. Dito natin makikita ano yung plano ng Panginoon. At nireveal niya sa atin ito. Ito sa pag-aaralan po natin dun sa chapter 3. The central theme is mystery. So, tandaan niyo po, mystery yung nakalagay. The Gentiles are now full members of God's people. So, dati, nakatuon lamang po sa mga Hudyo. Ngayon, kasama na yung mga Gentil. Paul explained that this plan was hidden for ages. In-explain po dito, pinapakita ni Apostol Pablo na ito ay naitago ng matagal na panahon. But is now revealed in Christ. Then, isa pa rin po sa mga nasulat na ito, itong mga letter na ito is God's eternal purpose na in-accomplish through Jesus. Pangatlo po is to promote unity in the church. Si Paul po dito urges the believers to live in unity in what? Unity and love. He calls them maintain the unity of the Spirit, which is sa susunod po natin pag-aaralan yan, which is chapter 4. And the use of their gifts to build up the body of Christ. And unity in Christ is seen as a powerful witness to the world. Pang-apat po rito is to encourage spiritual maturity and holy living. Ito po ay dun sa chapter 4 and 6 na. Pag-aaralan po natin sa mga susunod na buwan. Ito po, Paul exhorts believers to walk worthy. He gives instruction for godly relationship. At panglima po, to prepare believers for spiritual battle. Ito na yung latter part na ng Ephesians. Kung paano po yung ipapakita dito at nire-remind to prepare believers for a spiritual battle. Yung sulat po rito nagsara with the call to spiritual warfare. Yun po yung pinakahuling ng Ephesians. Reminding believers that their struggle is not against flesh and blood, but against what? Spiritual forces.
Yan po yan. Makikita po yan sa chapter 6. Ano? So dito po ipapaliwanag yung the armor of God. Aabot po tayo ron. In summary po, kung titingnan natin, para madali nating maintindihan ang Ephesians, napakadali lang po niya. No? Itong sulat do, Paul reminds the Ephesians or all the believers, para maintindihan natin, EP. EP. E-E-P-I-E. EP. E-E-P-I-E. Oh, parang PE pero binaligtad mo. EP. E-E-P-I-E. Anong ibig sabihin dito? So, una, E, encourage. Tapos, explain, then promote, then instruct, and equip. Para madali natin maintindihan yung Ephesians. Okay? Ulitin ko po. Una, encourage. Encourage believers in their identity and blessings in Christ. Encourage. Pangalawa, dito in-explain yung mystery of God's plan. Nung ni-unite yung Jews at saka yung mga Gentiles. Kasunod, P. Dito, promote unity and maturity. And I, nagbigay ng instruction, which is instruct on a holy living in a relationship and society. At yung pinakahuli dito, siyempre, spiritual warfare ka na. Equip. Equip believers for spiritual warfare. Yan. So ngayon po, sinabi ko na yung pinakabuod ng Ephesians. Ngayon, tunghayan natin and we're going to dig deeper in Ephesians 3. At lalo nating maintindihan ano tong mystery nito na sinasabi dito ni Paul. Yung chapter 2 po kasi unfolds the most incredible truths in the New Testament. It speaks of what? A mystery. So dito po tayo magsisimula. No? Basahin natin yung buong chapter 3. Medyo, ano lang po to? Maiksi. Nawala yung ano ko. Yan. Makipagbasa po kayo. Ilan lang po to? Kukunti lang. 21 verses lang to. Yan. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. This is the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly in reading this. Then you will be able to understand my insights into the mystery of Christ, which was not made known to the people in other generation, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in promise in Christ Jesus. 7. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Although I am less than the least of all the Lord's people, this grace was given to me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ, and to make the plain to every the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God, who created all things. This intent was that known through the church, the manifold wisdom of God, through be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, according to His eternal purpose that He accomplished in Jesus Christ our Lord. In Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. I ask you, therefore, not to be discouraged because of my sufferings for you, which are your glory. For this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that you, out of these glorious riches, may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith,
And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measures of all the fullness of God. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask for or imagine, according to His power that is worked within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Father God, we thank you for today, O Lord, that you have given us na mapag-aralan po ang inyong mga salita, Lord. Lord, give us the wisdom, the knowledge, and the understanding, O Lord, na lahat ng aming mapag-aaralan ngayon, Panginoon, hindi lamang po namin ma-instill sa aming mga utak, Panginoon, kaisipan, O Lord God, kung hindi magamit po namin ito at gamitin namin ito. At it will reflect to us as a Christians, as a believer of Christ, na maging prutas ito para sa aming Panginoon. At makita po ito na bunga ng Espiritu Santo sa pamamagitan ninyo, O Lord God. Kayo po ang gumamit sa akin bilang inyong mensahero at hindi po ang pangalan ko ang maitaas. At Lord, I pray also for those who are listening right now, O Lord. Open their hearts, O Lord God. Lord, patuloy po kayong mag-manifest sa amin, Panginoon, at patuloy po kayong magbigay ng kalinawan sa aming pag-aaralan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Jesus mighty name pray. Amen. Ayan, kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, no? In chapter 3 is the most incredible truths in the New Testament. It all speaks of what? Mystery. Kapag sinabi mong mystery, nanonood po kayo ng pelikula. Yung Mystery Channel. Ito yung iniisip mo, ano yung mystery yun, ano yung mangyayari, di ba? So, nalalaman mo yung mystery yun sa bandang uli. Ayan. So, not like something strange or spooky, na kagaya ng sinasabi kong, dun sa movie na sinabi ni Paul dito. But something that was hidden and is now revealed through whom? Jesus Christ. So, he shares his own mission to proclaim that mystery, and he closes with one of the most powerful prayers. Yung latter part nga po dito, isa sa mga powerful prayer na sinulat ni Paul. No? So, this chapter has 3 movements. May alliteration po tayo dito na sinulat ko. At yun po yung pag-aaralan natin. Una is mystery. Letter M lahat siya. The mystery revealed. Pangalawa po, the mission entrusted. And pangatlo, the measure of Christ's love. Ulitin ko yung alliteration natin para matandaan nyo. Una, mystery. Pangalawa, mission. And pangatlo, measure. Yung the mystery revealed po rito, sabi ko nga sa inyo, M lahat dyan. The mystery revealed, which is in Ephesians verse 1 to 6. Ano yung unang-unang verse na mabasa natin dito? Sabi dito, for this reason, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus, on behalf of you Gentiles. Bakit sinabi in behalf of you Gentiles? Ano bang nangyari kay Paul doon sa binasa natin? Si Paul po dito ay nakabilanggo. You know? He is a prisoner of Christ Jesus on behalf of Gentiles. He changed, reflects his devotion to God's revealed plan. Kung tignan niyo po rito, tandaan niyo yung sinabi dito. He is a prisoner of Christ. He is a prisoner of Christ. As a prisoner of Christ, ano yung purpose nito? It's a suffering with purpose. Saan po siya nakakulong? Sa Roma. Di ba kapag nakakulong ka, ako ay nakakulong sa kulungan. Saan? Di ba sinasabi mo, ako'y nakakulong sa high security prison. Ano ba yung tawag nila sa mga, di ba, high security prison sa Muntinlupa, ang ganyan. Ako ay nakakulong sa, saan ba yung mga bilibid dito?
BJMP sa Iwahigo, yung mga ganyan, sinasabi mo. Pero dito si Paul, ang sabi niya, he's a prisoner for Christ Jesus. Paul literally prisoner, saan? Sabi ko nga po, naka-Rome. Bakit hindi sinabing prisoner in Rome as he writes this? Hindi niya sinabing prisoner in Rome. No? Makikita po natin sa Acts 28:16, but he doesn't say a prisoner for, he says, of Christ Jesus. This shows his view that his suffering is not defeat. Kapag sinabi mong, ala, natalo na ako, nakakulong ako. Pero hindi. Hindi niya sinabing nakakulong ako sa Rome. Wala na akong silbi. Hanggang dito na lang ako. Pero hindi. Ang sabi niya, his suffering is not defeat. But part of God's sovereign plan. It's just part of His sovereign plan. His imprisonment is not by human control, but under the lordship of Christ. Sinasabi niya, highlighting his trust in God's what? Providence. Bakit sinabi niyang prisoner in Christ Jesus? Kasi siya mismo, kahit nakakulong siya physically, literally, dun sa kulungan, binibilang niya ang sarili niya, not as a defeat, pero mananagumpay pa rin siya. Bakit? Kapag sinabi mong prisoner, naka-confine ka lang, di ba? Confine meaning hindi ka pwede lumabas, hindi ka lumalabas. Kapag hindi ka nakalabas, nandun ka lang, naka-confine ka. So siya is confined to whom? Kay Jesus Christ alone. So he's focused there. Paul is in prison, ulitin natin, not for doing wrong. Bakit ka nakukulong? Bakit po marami nakakulong ngayon? May kasalanan. May ginawang masama. Di po ba? Kaya sila kinukulong. Pero si Paul, nakulong siya, hindi dahil may ginawa siyang masama. But for preaching the gospel to who? To the Gentiles. He continues, sabi niya rito sa verse 3, the mystery was made known to me by what? Revelation. This mystery is that Gentiles are fellow heirs. So tagapagmana din daw yung mga Hentil. Members of the same body and partakers of the promise of Christ, Jesus, through what? The gospel. So ang mga Hentil, so ulitin natin, the mystery was made known to me by revelation. Okay, ano yung mystery ito? Yung mystery ito is yung mga Hentil are fellow heirs. Tagapagmana din sila. Members of the same body. At nakulong si Paul, it's not because may ginawa siyang masama, kung hindi dahil sa pag-preach niya. At sinyer niya yung mystery na ito sa mga hindi, yung gospel sa mga Hentil. Sabi nga po doon sa verse 2, the gospel unites the Jews and the Gentiles, the one body in Christ. This was hidden in the past ages, but now revealed by the Spirit. This is the heart of the mystery. Ito na yung pinakapuso ng mystery dito. In Jesus Christ, Jews and Gentiles are one. Tayo yung mga Hentil. These are no longer two peoples, only one body. We are now fellow heirs, member of the same body, and shares in the promise. At kung makikita nyo, dun sa binasa natin, sabi niya, to me. Ano sabi ni Paul? To me. Sa akin. Sabi ni Paul dito. Ito po, it emphasizes Paul's unique apostolic role. Makikita natin yung role dito ni Apostol Pablo. Paul emphasizes that he received this mystery directly from who? Hindi niya narinig lang yan sa kanto, hindi lang niya nabasa kung saan-saan, but through revelation. Ulitin ko po kanina, sabi natin, revelation, From God, through revelation, not through human teaching. Hindi po yung mga teachings lang yan na galing sa mga tao. Kung hindi from God through revelation and not through human teaching. This highlights the apostolic authority. So kung babasahin nga po natin yung sa Galatians 1, verse 11 to 12, sabi dito,
ipinapakita dito yung origin of his gospel message. Sabi rin, I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preach is not of human origin. I did not receive it from any man, nor I was taught it. Rather, I received it by revelation. From who? From Jesus Christ. God's plan is inclusive. It's for everyone. So, ang plano po ng Panginoon, it's for everyone. Regardless of what? Race, status, or background. This is not just an ancient history. Hindi lang po natin ito titignan na itong nangyaring ito na isinulat na Pablo para sa mga taga-Efeso is just an history. It's an ancient, matanda ng history. Hindi po. It still applies to us. This is still relevant to us now. We are living as if we are truly one in Christ. So tayo pong lahat ay tagapagmana. Kasi po yung natatandaan ko nung pag sinabi kong 2020, ano yung natatandaan nyo during 2020? The year 2020. Anong natatandaan nyo? COVID. COVID, di ba? So ang COVID ba may pinipili? Wala, ano po? Walang pinipili. Ano? Alam niyo nung nasa Africa ako, may COVID yan. Alam niyo sabi ng ang sabi ng mga itim sa amin? Sabi niya, ang COVID hindi para sa itim yan, sa inyo lang mga puti. So parang may pinipili. You know? Hindi po yun. It applies to all. Parang ito po. This is relevant to us now. We're living as if we are truly one in Christ. O tayong lahat po. Do we see ourselves as united? Ito, tanong po ito. Do we see ourselves as united or still divided by what? Kultura, politics, preference. Dito po tayo nagkakatalo-talo. May kanya-kanyang mga iniisip na hindi natin maiwan, like mga kultura, mga istorya, kung saan yung mga pinagmulan. Hindi, ako po, hirap na hirap ako sa magulang ko na kanina nandun na naman ako, nakita ko yung mga sangkatutak na gusto kong walisin. Yung mga nakatayo. Hindi ko lang mabasag eh. Baka masigawan ako. Anyway, dito po tayo nagkaka-divide. Yung mga tinuro sa atin. Tinuro na hindi galing sa Biblia, kung hindi isang turo na galing saan? Sa mga tao lamang. Kagaya nga po ng sabi ni Paul dito, ang mga turong ito ay galing sa revelation through Jesus Christ. Hindi gawang tao lamang itong mystery ito. Okay po. Gusto ko lang tanungin sa inyo. Sabi natin, tagapagmana. Kung isang araw may dumating na lawyer sa inyong bahay, at kumatok, at sasabihin sa'yo, Utoy, alam mo ba na may dala akong testamento dito na ikaw ay isang tagapagmana? Anong mararamdaman niyo? Ha? Sa panahon natin ngayon, sabihin mo, scammer ka. Di totoo yan. Hindi pa sa mamalayan. Diba? Sabi niya, may pamana sa'yo dito, lupa. Sabi niya, dala-dala niya yung lupa sa paso. Anyway, yung legit na pamana. Ayan. Ulitin natin. Kasi ngayong panahon na to, may dumating na lawyer sa bayan, kumakatok. Utoy, may pamana ka. May isang matanda na nakilala ka na matagal ka na daw niyang hinahanap at bibigyan ka ng bahay at lupa, farm lot, lahat. Baka saksakin mo pa yung lawyer yung panahon na to o anong cuts niya, pahihingi ka lang. Yung mga ganun, isipin na lang natin na legit yung lawyer. So ano pong mararamdaman niyo? Ha? Masaya. Masaya, di ba?
Hindi. Masaya, ano pa? Excited ka na ma-receive yun. Excited ka, masaya ka. Kung totoo nga yan, baka lips to lips mo pa yung lawyer. Eh. Diba? So, ganun din po yung sinasabi na pamanan ito. Hindi po ba kayo masaya na sinasabi sa atin ng Panginoon, kabilang tayo dun sa pamana na binigay sa atin ng Panginoon? Diba? O ito, legit ito hindi hindi scam to. Totoo to. Ang sinasabi kong pamanang ito. So itong misteryong ito, tayo po kasi ang mga hintil na sinasabi rito. Tayo ay part ng mana. So, di pa masaya? Eh, bakit ng bahay at lupa napakasaya? Ayan. So ito po yung una. Dung sinulat ni Paul. Yung pangalawa po dito, na letter M, is yung mission. O ito yung, actually M din to eh. Mission and, anong mission to? Ito yung ministry. The ministry entrusted. Dito po, nag-continue si Paul, sabi niya rito, of this gospel I was made minister according to the gift of God's grace. Through God's grace. Paul's calling, ano po yung tawag sa? He was made a servant of this gospel, not by merit, but by grace and power. Hindi po yung dahil mabait ka dati, gano'n. Hindi merit, hindi yung works niya, hindi yung gawa niya. But what? By the grace and power. To me, sabi, inulit na naman dito, to me, this grace was given to me. Kaya sinabi niya, to me, ito yung apostolic mission niya. This grace was given to preach the Gentiles and unsearchable riches of Christ. Kahit ito po ang rason, talaga, bakit siya nakulong? Ginampanan niya yung kailangan niyang gawin. Ano yung purpose of the gospel? To declare the unsearchable riches of Christ and reveal God's wisdom even to the heavenly powers. Ito yung purpose of the gospel. Paul is humbled that he gets to preach. He doesn't set it as a burden, but a grace. Ito'y isang regalo. Isipin nyo, si Paul, nakulong. Pero hindi naging burden sa kanya to. Dahil sa pagpipreach niya, nakulong siya. So, sabi niya, hindi naging burden sa akin to. Kahit nakulong ako, nakakulong ako. Ito ay isang grasya, isang regalo. His mission is to declare the unsearchable riches of Christ and reveal God's wisdom through the church. That through the church, the manifold wisdom of God might not be made and known. Yung church po kasi, the church is not an accident. Hindi po ito aksidente ito. It's not just a religion, hindi po ito religious organization. The church is God's stage to display His wisdom to the world and even spiritual powers. Our confidence. Tingnan natin yung verse 12 and 13 dito. Because of Christ, we approach God with boldness. Paul urges them not to discourage by his sufferings. It's for their glory. Sa atin po, we might not be apostle or pastor or anuman. Pero tayo po ay binigyan ng misyon ng Panginoon. We have what? We have a calling. You have entrusted with grace. In-entrust ng Panginoon sa atin yung grasyang yun. Isang regalong yun sa ating mga believers. It's part of our mana na ibinigay sa atin. So ngayon, you are part of what? God's plan. Ikaw, ako, tayong lahat dito, it's part of God's plan. Tayong lahat ay merong ministry. Ministry kung ano ka ngayon at kung nasaan ka man ngayon. Ako niyo po, tayo lahat ay may calling sa Panginoon. You don't have to be a pastor, you don't have to be a musician or what. Lahat po tayo bilang isang believers. Meron tayong mission. What are you doing with the grace you received?
Anong ginagawa mo doon sa grasyang binigay ng Panginoon sa iyo ngayon? Sinishare? Nasa iyo lang? O baka nasa iyo lamang siya? Have you been giving to yourself? Or are you sharing the unsearchable riches of Christ? May illustration po ako dito. Alam niyo po yung kwentong peanut butter? Alam niyo yung kwentong peanut butter? Gusto niyo yung kwento ko? Kasi kailangan ng dalawang tao po kasi dito. Si Juan at saka si Pedro. Si Juan, magkasama po sila sa trabaho. Sabi ni Juan kay Pedro, Juan, anong baon mo ngayon? Sabi ni Pedro, peanut butter sandwich. Peanut butter sandwich. Ikaw, Juan, pares tayo, peanut butter sandwich. Pangalawang araw, sabi ni Juan kay Pedro, Pedro, anong baon mo? Sabi ni Juan, ako, bacon sandwich. Ikaw, peanut butter sandwich. Pangatlong araw, sabi ni Juan, Pedro, anong baon mo? Sabi ni Juan, ang baon ko ay chicken sandwich. Ikaw, Pedro, sabi niya gano'n, peanut butter sandwich. Pang-apat na araw. Juan, sabi niya gano'n kay Pedro, ang baon ko ay salmon sandwich. Tinanong niya si Pedro. Anong sagot ni Pedro? Peanut butter. Peanut butter. Ha? Peanut butter. Peanut butter pa rin. Sabi niya, peanut butter sandwich. Huling araw na nila, Friday. Sabi ni kasi Friday eh. Sabi ni Juan, Pedro, anong baon mo? Ako kasi baon ko, hamburger. Ha? Sabi niya kay Juan, na malungkot na sumagot, Pedro, anong baon mo? Anong sinagot ni Pedro? Peanut butter. Peanut butter sandwich. Alam niyo po, sabi ni Juan, ang sabi ni Juan kay Pedro, alam mo, magreklamo ka sa asawa mo. Araw-araw, ako iba-iba ang baon ko. Piniprepare ng asawa ko. Sabihin mo sa asawa mo, palitan naman niya yung peanut butter. Abay, nagalit po si Pedro. Huwag mong maidamay-damay dito ang asawa ko, sabi niya. Hindi pala asawa. Kasi siya pala yung nagpe-prepare ng sandwich. Araw-araw, peanut butter ang ginagawa. What's the moral lesson here? Just like this one. Kung minsan tayo po, ayaw natin baguhin ang sarili natin. And we complain a lot. Pero yung complaint na yon, tayo mismo ang gumagawa. Kagaya ng lalaking to, siya pala yung gumagawa ng ng sandwich niya. Bakit puro peanut butter na lang ng peanut butter araw-araw? So, wag po kayong maging isang Kristiyanong peanut butter. So, baguhin po natin ang ating sarili. Tayo po may sariling mission sa buhay natin. Wag lang po kayong makinig. Wag lang kayong ma-attend ng Sunday. So, we have what? We have a gift. God give us the grace of sharing. So, pangatlo po. Ano yung pangatlo na M? Measure. The measure of Christ's love. Dito po kasi, now, we come to Paul's prayer. Ito yung pinakahuli. So, a prayer so rich and powerful could be your personal prayer. So, he begins, sabi niya ganon, for this reason, I bow my knees before the Father. Then he prays for a specific thing. Ano yung mga specific thing na yun? So, kung titingnan mo natin, babasahin natin ng paulit-ulit yung prayer ni Paul dito na sinulat niya, is unang-una, humingi siya ng what?
inner strength by the Spirit. To be strengthened with power through His Spirit in your inner being. We need strength. No? Kailangan natin ng kalakasan. Not just physical, but spiritual. Sa buhay po natin ngayon, di ba nakaka-drain? Yung araw-araw, stress. Hindi ko sinasabing yung ministry natin ay madali. Amen? But, through the guidance of the Holy Spirit, minsan, pag pupunta ka nga sa Northville, yung, ano ba yun, yung service ministry natin, mga nagsusundo, minsan, pag-away lang, yung langgana ng mga taga Northville, nakagitna, nasagasaan mo, mapaaway ka pa. Ay, sorry, taga Northville ka pala, ano? Pero yung batsa mo, nakagitna ba? Hindi naman. So, hindi ko pa sinasabing madali ang ministry natin, but through the guidance of the Holy Spirit. Kaya nga humingi po siya ng inner strength by the Spirit. Pangalawa, Christ dwelling in your heart, in our hearts, sa verse 17. So that Christ may dwell in your hearts through what? Through faith. He's not talking about a visit. He's talking about Christ making Himself at home in your life. Hindi po yung Kristiyano ko paminsan-minsan. Kristiyano ako bukas. Kristiyano ako pagtulog. Hindi. Hindi yung gusto mo yung bisita lamang yung ang nananahan si Kristo sa iyo. Hindi po. Dapat nananahan sa buhay natin. Ano? Kaya nga po ang Espiritu Santo ay namumuhay sa atin. No? Siya yung nagiging strength natin. Pangatlo, rooted and grounded in love. Love is the soil we grow in the foundation we stand. If love is not the base, nothing else will last. Bakit sinabi dito na rooted or yung pundasyon po natin ay pagmamahal? Kung wala pong pagmamahal, anong kabaligtaran ng pagmamahal? Puot. Marami. Puot. Galit. Ano? Kabaligtaran ng pagmamahal ay yun. So kung wala kang pagmamahal, kahit anong hirap o anong sama na nakikita mo sa mundo, pati ikaw ay sasama. To know Christ's love. Ito no kanina, kung wala kang pagmamahal sa puso mo at hindi mo alam ang pagmamahal ng Panginoon Kristo, sorry, hindi pa rin kompleto. To know the love of Christ that surpasses knowledge. Kahit na marunong ka, kung walang pagmamahal at yung hindi mo alam kung gaano kakamahal ng ating Panginoon Kristo, baliwala ang karunungan mo. It's a love so wide, so long, so high, so deep. It cannot be explained, only experience. Paul is praying that we don't just know about Christ's love, ang kailangan we need to experience it. Iba po yung alam natin at iba naman yung na-experience natin. Alam mo lang, pero hindi mo na-experience. That you may be filled with all fullness of God. And what prayer? To be filled with everything had God for us. So tayo po, na tanong ko nga dito yung mga prayers po ba natin ay ganito, kagaya ni Paul, are we asking God inner strength, not just outward help? Kasi po usually, ang hinihingi natin palagi is our wants. Una po natin hingin is yung inner strength natin sa Panginoon. Turuan niya tayo about the living really as a Christian. Pag sinabi mo kasing Christian, yung tagasunod ng Panginoong Kristo. Hindi lang po pangalan niya or tawag. The gospel doesn't just change our status, it transforms our inner lives. Nagbunga ka na ba bilang isang Kristiyano nung narinig mo ang gospel? At dito po, yung pinakahuling prayer ni dito, o yung doxology ni Paul, sabi niya, to Him be the glory. Paul ends with praise. Para po tayo, Not to Him is able to do far more abundantly than all we ask or think, according to the power and work within us, sabi dun sa verse 20. At sa 21 sabi, dito na po siya nag-praise, to
To Him be the glory in the church and Christ Jesus through all the generations, forever and ever. Amen. Ito po ay isang reminder sa atin, you may feel weak. Manghihina tayo. Hindi ko sinabing kapag Kristiyano ka, it's like wala kang kapaguran. Tayo po ay nandito pa rin. Tao pa rin tayo. You may feel weak, but God is able. Is able to do more than we ask. More than we think, and not just distant power, it's working within us. Okay, so dito na po ako magtatapos. Ulitin natin yung tatlo. God mystery is now revealed. Ano yung mystery yun? All are welcome in Christ. Lahat tayo are welcome. Pangalawa, God's mission is now entrusted sa atin. We are stewards of what? Of His grace. So tayong lahat, hindi lang yung mga pastor, hindi lang yung mga tumatayo dito, kundi tayong lahat. At panghuli po, yung God's love is beyond measure. We are called to experience. Ma-experience natin yung pagmamahal sa atin ng Panginoon Kristo. At yung pagmamahal na yun, na-experience mo, ay kailangan natin ma-share din. So, ito po tanong ko sa inyo, are living with, nabubuhay po tayo with unity with Christ. Tatlo lang naman to Nagsiserve ka ba as a steward of grace na iyong tinanggap? Pagbulay-bulayin mo na lang yan pag-uwi mo. At pangatlo, are you rooted in His love and growing in spiritual strength? Sana po yung prayer dito ni Paul, is to have a strengthen yung inner being po natin sa ngalan ng ating Panginoon Jesus. So tayo po rito, kung titingnan nga po natin, tayo po ay tagapagmana. Unang-una. Tagapagmana at binigyan tayo and God entrusted us. Kagaya ni Paul na about yung sa mission. Tayong lahat may mission dito. Hindi kaya ng iilan lamang, kung hindi tayong lahat. Pag tayong lahat, ibig sabihin tayong lahat. Hindi yung kaliwa lang, hindi, tsaka na yung sa kanan. Hindi po. So, kung ikaw ay mahina ka, nahihina ka, gayahin mo yung prayer ni Paul. You ask for an inner strength and the guidance by the Holy Spirit. Let's pray. Father God, salamat Panginoon sa tinuro nyo at sa sulat po ni Apostol Pablo na isang misteryoso na nireveal through your name. Lord, salamat dahil ibinilang nyo kami mga Hebrew. Sa isa sa mga tagapagmana, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God, dahil ito lamang po ay marinig namin, Panginoon, at experience namin ang inyong pagmamahal sa amin. Lord, ito po isang kagalakan po sa aming mga puso. Lord, salamat sa kapatawaran na ibinigay niyo sa amin. Dahil kami inyong mga anak. Lord, hindi po gaya ng mga tao dito na kung saan, kung ikaw ay nagkasala, ikaw ay kamumuhian. They will going to judge you, Lord God. But you did not judge us. You loved us, Lord. At inako mo ang aming mga kasalanan. Hayaan mo, Panginoon, na ibinigay mong grasya sa amin, na ipamuhay po namin. At may we share your gospel, Lord God. At makilala ka. Hindi lamang dito sa lugar nito, hindi sa buong mundo. Lord, I pray for each and every one na gamitin niyo po, Panginoon, sa inyong ministeryo. Maraming salamat po sa gabing ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka. Jesus' mighty name, pray. Amen.